Mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites! For today's video, eto na naman ang mapagmahal at ulirang ina. Siguro naman sa 2 linggo kong ginagawa to, na-memorize nyo na yung routine ko. Ngayong araw nga, nag-request ng chicken finger si Ate Zoe. At eto na naman tayo sa hula-hula recipe. Dahil nga gusto ko maraming makain yung anak ko at busog siya sa eskwela, naglalaan talaga ako ng oras para mag-prepare ng baon niya. Niiwasan ko rin kasi na puro fast food at matatamis yung kinakain ng anak ko. Kaya eto, kahit nanguhula lang tayo ng recipe, pero at least lutong bahay at linuto ng buong pagmamahal, ka. Yung mga nagtatanong nga sa inyo kung hindi ba daw kumakain ng gulay si Ate Zoe at bakit daw hindi ko siya pinagluluto at pinagbabaon ng may gulay. Kumakain ng gulay yung anak ko, pero dahil nga bago pa lang kami sa setup ng baon serye, inuunti-unti ko muna siya. Last school year kasi, nasanay sa mga biskwit at sandwich yung anak ko at bago pa lang sa kanya tong mga baon na may kanin, kaya inuunti-unti ko pa lang siya. Sa ngayon, yung mga paborito at gusto niya munang ulam yung linuluto ko, tapos in the long run naman, mag-a-add na ako ng gulay. Ayaw ko din kasi biglayin si Ate Zoe at baka ma-overwhelm siya. Dahil nga nasanay sa mga juice, tinapay at mga chocolate drink yung anak ko, naninibago talaga siya sa ganitong setup at minsan hindi niya talaga nauubos yung baon niya at tinahanap niya yung dati niyang baon. Kaya tinatanong ko talaga siya kung ano yung gusto niyang baunin at kainin para maubos niya. Kayo ba, ano yung mga recipe niyo na may gulay na pinapabaon niyo sa mga anak niyo? I-share niyo naman para may idea ako sa mga susunod na lulutuin ko para sa anak ko. Alam niyo, sa totoo lang, ilang araw ko palang ginagawa tong baon serye na to, pero nakaka-stress mag-isip kung anong lulutuin at papabaon ko sa anak ko araw-araw. Tsaka alam nyo, magdadalawang linggo ko pa lang tong ginagawa. Minsan napapagod at nadidrain na rin ako. Lalo na napupuyat pa ako sa maliit kong anak tapos ang aga ko pang nagigising. Pero syempre, dahil nanay ako, wala akong karapatang magreklamo. Tsaka isa akong ulira at mapagmahal na ina, di ba? Ang sarap pakinggan, no? Para talagang napakabait kong nanay, pero impaktita naman talaga ako. Pagkaalis nga ni Ate Zoe, pinaliguan at pinakain ko na rin tong si Baby Zap para mamaya diretso pahinga na kaming mag-ina. Habang ang tahimik na naglalaro si Baby Zap, sinamantala ko na yung pagkakataon at nagligpit at naglinis na ako dito sa sala namin. Ay eto talagang walang katapusan yung araw-araw na paglilinis at pagliligpit dito sa bahay. Tapos isabay mo pa tong katambak na labada, no ko. Buti na nga lang madalas sinasabay ng biyanan ko yung mga labahin namin dahil alam niya rin kasi may maliit akong anak. Tsaka nangungunsumi din kasi yung biyanan ko sa akin pag naglalaba ako dahil pinagsasama ko yung mga pula, itim at puti, kaya nagiging ibang kulay yung puti namin damit, no ka? Kaya mas gusto talaga ng biyenan ko siya yung naglalabas sa mga damit namin dahil lala akong balo. Tapos kung nga maglinis dyan, tinawagan ako nitong mga kaibigan ko at nanggugulo na naman sila umagang-umaga. Nagyayaya silang mag-almusal at sa kabilang barangay pa talaga nila napiling kumain. Di ka naman pwedeng tumanggi dahil kakatawag pa lang nila, nandito na sila sa harap ng bahay namin. Diyos mio, ito pa naman mga kaibigan kong topal, danupan sila, dusuldit, nagugutom yung mga yan. Eto yung mga tipo ng kaibigan na tinatawag na alang pikab siya, no? Ay, Diyos mio, tignan nyo naman to binabiyahe namin. Talahiban para lang makapunta kami sa kabilang barangay. Ewan ko ba sa mga kaibigan kong to. Ang dami nalang trip. First time ko nga sumamang kumain sa kanila dito at pinagmamayabang nga nila na masarap daw yung palabok dito. Pero kilala ko naman to mga kaibigan kong to. Wala namang hindi masarap sa kanila dahil foodies life talaga tong mga to. Nagda-diet na naman nga uli ako dahil nadagdagan ako ng 2 kilo. Simula nakasama ko na naman sila. Sa totoo lang, sabay-sabay kaming magplanong mag-diet at sabay-sabay din namin pinaglolo ko yung mga sarili namin dahil lagi kaming kumakain. Pero in fairness, legit, masarap yung palabok nila dito at mukhang mapaparalas na naman yung pagkain namin dito. Pagkatapos namin kumain, dumiretso naman kami dito sa kumari ko para ipagdala siya ng almusal at para guluhin na rin silang mag-ina. Totoo lang, hindi naman tong kumari ko yung pinunta namin. Itong inaanak ko na talaga namang napakasalap. Tignan nyo naman. Alam nyo, gusto ko talaga magkaroon ng anak na lalaki. Pero ngayon, wag muna. Magpahinga muna ang matris ko, loko. Gaga. Buti na nga lang hindi umiiyak tong inaanak ko at kalmado lang siya habang binubuhat ko. Fast forward, nagsipag-uwian na nga kami dyan at bandang 4:00 ng hapon, tumawag na naman sila para mag-food trip, no ka? O diba? Alala talagang pick up siya Rene Jo.
Pero dahil matakaw din ako, kahit katirik-tirikan ng araw, pinuntahan ko talaga sila. Kaya alam nyo, yung plano namin pagda-diet ulit, alam ko naman sa sarili ko na hindi yun mangyayari at hindi yun matutuloy. Kung hindi ko talaga iiwasan to mga kaibigan kong to, babalik at babalik ako sa dati kong katawan. Kung iiwasan ko naman sila at hindi ako lalabas ng bahay, manlalambot naman ako dahil wala rugo akong masasagap na chismis, no? Di lang kasi ako sa pagkain nabubusog sa kanila dahil ultimo sa chismis, busog na busog at kompleto detalyado ang mga balita nila. Kaya di bali nang tumaba tayo sa pagkain, ang importante, hindi tayo nauuli sa chismis, no ka? Pagkatapos nga naming magmerienda dyan, nakita na naman namin tong nagtitinda ng pinya. Kaya eto na naman ang mga paldanupan. Dahil nga nakasale tong mga pinya ni Beshi ko, hindi na namin to pinalagpas. Sesela na lang kami dahil itong pinya niya nakabalat na, nakasale pa. O diba, bibili ka talaga. Ay Diyos mio, kami pa naman mga paldanupan yung inalok niya. Talagang bibili kami panekeng marano po. Tinikman nga namin itong mga nakasale na pinya ni Beshi ko at in fairness nga, matatamis. Ang balak ko lang talaga sana dyan, makiki-pre-taste lang. Pero dahil masarap itong mga pinya ni Beshi ko, napabili na ako. O siya, hanggang dito na lang. I-comment nyo naman kung taga saan kayo at kung anong oras nyo napanood to. At parang awa nyo na rugo, i-share nyo naman tong video ko, no ka?